One small step for man, one giant leap for mankind. Every four computers now have primary control of critical. Roger, 0G, and I feel fine. Magandang good nights na naman sa inyo mga kapatid. So nagbabalik na naman kami, no? So ang topic natin na ngayon ay about gym or mga exercise. So paano effects natin sa katawan natin, sa mental health natin. So tatakel natin yan. Ikaw, nag-gym ka ba kapatid? Ganda ng katawan mo ah. Kita ko sa shirt mo, yung traps mo, laki. Minsan nag-gym ako pagka tinatamad ako, pag gusto ko maging feel better. Nag-gym ako minsan. Ayun nga, no? So nabanggit mo feel better yung term na yan. Talagang, sabi nila, laki nakakatulong yan eh. Tapos yung Nakakatulong personal talaga, experience natin, i-share natin kung paano tayo natutulungan sa pag-gym, no? Sige. So, ayun. May tanong ako sa'yo eh. Pag sinabing gym, ano naisip mo? May isip ka ba? Naisip ko, lalaki ng katawan, pupunta ka sa gym, amoy, selfie ka, Uy. mga ganun. Okay. Mahilig ka ba mag-selfie sa gym? Oo, may hilig ako yan. Okay. Sabagay, para matrack mo yung ano mo, no, progress mo. Oo. Totoo Lagi ako naman. Ako naisip ko. Lagi ako nag-picture pag nag-gym ako. Kasi ako naisip ko, bakal. Naisip ko bakal, tapos, ano ba naisip ko? Ayun, yung mood ko, magiging okay na. Katapos sa So, gym. pag-usapan natin dyan mamaya, pero bigyan kita ng history, syempre. Okay. Kailangan ng history. Okay lang Ayun ba gusto ko yung sa'yo, best friend eh. Lagi mo ako binibigyan ng history. So, alam mo yun, yung mga bagay-bagay, Okay. basta malalim sa perspective ko eh. Lupit Diba? mo rin eh. Sige, excited pa ako. Balatan mo. So, Bang! sa history pala ng mga gym best, isa sa mga pioneer dyan ng mga Greece, mga Greece, Greek. mga Greek, Ayos lang yun. Oh. mga Greek. So, eto, before pala, yung mga gymnasium nila, parang part siya ng education. So, yung mga lalaking bata, 9 years Grabe, old no? yata sila, 14 years old sila. Grabe. Nag-gym sila. So, Batak sila noon, no? Kung gymnasium iisipin mo. or gymnos, kung tawagin nila, tawag is naked. Ewan ko bakit, pero yun. Yung, ibig sabihin ng gymnasium is naked? Gymnos. Pagka Root tinanong word. mo sa, ang Greek niya, gymnos, tapos ang meaning niya, naked. Siguro, Pero lakas ng trip nila, sila una. Sila yung mga sa pioneer na nag-workout, ganun. Kilala ka pala ng katawan nila eh. naniniwala ko na ano sila sa mga una nagpasiklab ng gym. Pero, sa research ko rin, parang may nakita ko na Turkish, I mean, meron din marami may mga Egyptian, may mga Pharaoh. Pero, Pero, sila na lang, para di rin humaba. actually, kasi maraming naiiwan na maganda kasi yung pagkakaano ng history nila, no? Bring down sa a document ng history ng Greek, kaya Greek. madali Oo. pag-usapan pag ano talaga. Saka, Pero isipin mo, no? ang yaman ng kultura nila, no? Sobra. Galing, no? So doon pala, gymnasium. Tapos, So syempre, basically sila nagsabi ng gym, no? Na word. Sila Oo. galing sa Greek. so, syempre, hindi tayo pwedeng mapag-usapan ng gym kung wala si Arnold. Sabihin ko dapat Hercules. Si Arnold Sabihin ko dapat Hercules. Okay. Grabe, no? So, Arnold Schwarzenegger. Mr. Olympia siya, no? Ng Oo. 7 beses ba? Tama ba? 7 times siya nanalo sa Mr. Olympia. Grabe, 7 times, kapatid. Grabe, no? Grabe yun, isipin mo, no? Ikaw ang most aesthetic sa mundo. 7 times. Consecutive ba yan? Oo, consecutive. Alam ko consecutive rin yan. Grabe, no? Isipin mo, Grabe siya. grabe yung ano niya, no, diet, pati yung workout routine. Si Arnold Schwarzenegger ang GOAT ng bodybuilding. Kumbaga Ganun sa na nga. basketball, siya si Michael Jordan. Ganun na nga. No? Grabe, tingnan mo yung biceps, mas malaki pa sa mukha ko. Di ba? Ganun na. Grabe yun. Pero, makita mo sa katawan ni Arnold Schwarzenegger, yung chest niya talaga, napaka-bumbo, no? Napakalaki. Ayun yung Lahat. best feature niya. Grabe. Pero, ayun yung best feature niya, alam ko Pero eh. pag nag-workout best, ano yung favorite mong pinapalaki? Ayun nga, pinapalaki. Gusto kong malaki sa akin chest sana, pero hindi ko wini-workout. So, Chest?
Bakit Oo. paborito ko rin chest? Lagi kong Mm. wino-workout chest. Ayokong wino-workout ko bicep. Paborito Hindi ko siya favorite workout ko, though. Favorito ko- Pero gusto ko malaki. paborito ko chest tsaka traps. Pero laki ng bicep mo ah. Uy, ang bait mo naman. Thank you, ah. Pero hindi siya malaki. Maliit yung bicep ko kasi mahaba yung Actually arm siguro ko. yung shoulder. Anyway, shoulder una tayo mo malaki mag-utuan. siguro. Inuuto mo na naman ako. Mabilis pa naman ako mauto. Pero, eto nga no. Nag-gym ka ba para gumanda yung katawan mo aesthetically? Ay, ang ganda. Anong mga dahilan mo? Kasi ito yung tatakil natin ngayon eh. Yung parang usapan natin ngayon is, Siyempre, bakit ka nag-gym? Gets ko naman Diba? yung sinasabi mo. Kasi di ba may ibang tao na pupunta sa gym pagka na nag-break or gusto mag-move on. Bakit? Diba? Yan, Pwedeng- takil natin yung mamaya. diba? Broken hearted. Pero Maganda yan. Pero sa akin siguro, para makakuha ko ng girls dati. Yan, okay. Nag-iba na kasi yung ano ko yung reasoning ko ba't pupunta ako sa gym. Siyempre, meron akong Pero- girlfriend. So, Oh. gusto ko na lang magpaganda ng katawan. Gusto mo na lang i-maintain nandyan siya sa tabi mo. Diba? Baka makaalis eh. Ma-maintain mo na lang yung katawan mo para ma-maintain siya sa tabi mo kasi nakuha mo na yung gusto mo eh. Okay, Pero, ganun Ayun ka. nga no. Pero yun nga no, parang yung pag-gym kasi, Tsaka di ba, nakakatulong ano, siya kumu... sarap sa feeling. May sense of accomplishment ka talaga pag after. Totoo. Agree naman ako sa sinasabi mo. Totoo naman. Pero, gusto ng mga babae fit yung mga lalaki no kasi siguro instinct nila na rin nila pumili ng lalaking kaya sila protektahan. Mga ganung bagay psychological rin no. Pero Na- naniniwala as ka ba attracted sa sila. mga babaeng sinasabi mo gusto nila yung dad bod? Ganun. Siguro naman, hindi naman lahat naman tayo may preference, 'di ba? Ibang lalaki gusto skinny girls, ibang lalaki gusto chubby girls. Iba siguro, katulad ng babae, gusto nila dad bod kasi mas sexy sa kanila 'yun. May mga Diba? kakilala ka bang kaibigan natin na mahilig sa chubby girls? May kilala ba ako na kaibigan natin na mahilig sa chubby girls? Alam ko meron akong kilala. At least isa, dalawa na mahilig ko. Pero, Actually, yun chubby nga, girls, hindi mababait, ba? no? Lagi kong papakainin. Yun lang. Kung swerte ka. Kasi panahon ngayon medyo na eh. Bira ng nagluluto. Pero baka man libre, no? Pwede naman libre. Pwede naman. Dali na kasi, accessible na kasi pagkain ngayon eh. Pero, yun, masarap kakadel siguro, no? Balik tayo sa gym ha. So, yun nga. Gusto ko pag-usapan yung mental aspect ng pag-gym. Kasi, most people, especially people who don't go to gym, who haven't been in the gym, hindi nila alam yung benefits ng pag-exercise pati pag-workout mentally. Kasi pag titingnan mo sa labas ng gym, titingin ka sa labas ng gym, nagbubuhat yung mga tao, may isa lang makikita mo, makikita mo lang, pinapalaki ito yung muscle nito, nagbo-bicep to, nagpapalaki ng tricep to. Totoo. Alam mo yun, parang makikita nila aesthetically, ayun lang ang gusto mong ma-achieve. So, ang pangit na stereotype minsan sa mga nagba-bodybuild or nag-gym is vain sila or physically gusto lang nila maging pleasing kaya sila nag-gym. Which is para sa akin is hindi totoo. Kasi ang dami kong kilala nag-gym para sa mental benefits Mental nito. health. So itackle natin daw yan. Tackle natin Sige, yan. banata kita ng isa. Pagka nag-gym Please. pag nag-gym ako, di ba yun nga sabi ko yung after may sense of accomplishment ka. Feeling ko dati, sinabi ko yun sa isang kaibigan eh. Tinay ko siyang mag-gym. Kasi every after workout ko, feeling ko talaga may sense of accomplishment ako. Tapos sarap sa pakiramdam. Tapos feeling ko Right. magiging better ako everyday. Ayun lang yung mental health ko yun ha. Tsaka di ba, Di ba pagka sinasabi nila pag nag-workout ka daw, nagiging better yung mood mo dahil pala yun sa endorphins. Na ano ko lang, nakita ko lang saan. Nadali mo. So yung endorphins, hormone siya, no? Na release sa katawan natin. Parang pagka So- similar siya sa pagka kunwari tumatawa ka, di ba, feel good ka. Parang ganun yung feeling, ang sarap. Well, ano siya, na-release siya when you're feeling stress and pain. Si endorphins. So, Hindi ko alam yun ah. it nire-reduce niya yung stress mo at yung pain mo. So, yun yung nangyayari. Also, it makes you feel good.
So, na-release ang endorphins. Also, another hormones na release pag nag-gym ka, kaya nag-improve mental health mo, is serotonin. So, ano ba ang serotonin? So, ay yung nagko-control ng mood natin and responsible for happiness natin. Siya yung nagsastabilize ng hormones na yan. So, both yung endorphins at serotonin, both siya, in a way, feel good hormone siya, na-release sa body natin. Pero medyo, parang magpinsan sila. Yung isa is na-release through anxiety, stress, or pain, which is the endorphins. Tapos si serotonin naman, nasa-stabilize yung mood natin. Minimaintain yung state of well-being natin. So, grabe. So, alam mo yung mga tao, Mental hindi health, nila... panalo ka na, no? Oo, tsaka yun nga, no? Ito pa yung isa pinaka-importante. Kapag ikaw, pumunta ka sa gym araw-araw, kahit pagod ka na, kahit hindi mo na kaya, para i-improve yung physical appearance mo, yung, alam mo yun, or yung physical health mo, hindi lang ang appearance importante dito, yung health mo. Grabe yung sense of accomplishment mo, tulad ng sinabi mo. Diba? Well, medyo na ako hindi na ako nakapunta sa gym Yung speech ko hindi ko na-workout pero alam mo yun, kailangan ko i-workout yung speech ko kasi medyo nabubulol na ako. Pero yun nga, no? Na-improve yung ano yun? So yung sense of accomplishment ka para sa sarili. So, nag-i-improve yung confidence mo. Kung hindi ka confident sa tsura na. Tama. Pero So, ikaw? napansin ko yun nung nag-workout ako. Feeling ko kagil ako after the gym ko, di ba? Tapos naging confident talaga ako. As in, lakas nung, yung parang natitrick yung utak ko na syempre mas better ako, di ba? So, ang resulta, parang mas confident ako. So, ayun, pag after ko nag-gym, feeling ko may mas dating ako. Pero sa utak ko lang yun, Parang may mas dating ako na, kayang-kaya ko itong, alam mo, kunwari, kayang-kaya ko ito kunin, yung babae, ganyan. Mm. So, yeah, So, nakakatulong talaga siya. Agree ako sa sinabi mo. Psychologically, nakakatulong siya, kasi yung utak mo naniniwala na na you're doing something good and proud ka sa sarili mo. Kaya yung mga feats na hindi mo nagagawa noon, nagagawa mo ngayon kasi itong tao na to, ganito to, may isang salita. Punta siya ng gym, kahit pagod siya, ganito ganyan. O kain siya ng maayos, di ba? Di lang naman ang gym buhat, takil natin mamaya yung diet, no? Kasi napaka-importanting part ng pag-workout yan, pag-exercise. So, ayun nga, no? So, sarap ng Alam mo tulog ba? mo, no? Sarap ng tulog mo. Kasi ako nag-workout ako sa, sa gabi. Okay. After ko mag-gym, sarap ng tulog ko Yung dati nga, di ba nag-workout ako? Tapos may time na naramdaman ko yung bicep ko lumalaki na. Ginagawa ko unan yung bicep ko Grabe ka, ganun na kala. Para pala si Pupay. Kailan mo si Pupay? Kala ko si Papay ako Si Pupay! Di ba, lalagay ko yung gagato ako kasi tutulog ako. Tapos hawakan ko yung bicep ko. Pipisilig ko. Ginagawa ko ulan. Wala mo, gates na, no? Di mo na kailangan ng ulan. Ihagis mo na yung gulay, unan aside. Pagka nag-workout ka, di mo na kailangan ng ulan. So, nabanggit mo nga, no? Kasi mas masarap, nabanggit mo mas masarap matulog after mag-workout? Tama? Oo, sarap matulog. Hindi lang dahil sa bicep po na malaki na ginagawa mo unan yun. Sa hormones mo may nangyari rin. So, serotonin, tama, nabanggit natin kanina, nag-help rin siya mag-produce ng melatonin if I'm not mistaken. Tapos si melatonin, which is alam ng marami, it helps you basically si melatonin, it regulates your sleeping cycle. So siya nagsasabi na okay, time to sleep kaya kinaantok. So ito sabi niya, sarap ng tulog pag ganun. Kasi pag nag-gym ka, nakakatulong, nag-release ng serotonin yung katawan mo, which is serotonin, nag-create ng melatonin or nagre-regulate nito. In a way. So, ganun, no? Grabe, no? Grabe. Kaya, lahat pala ng ginagawa mo, may dahilan, kaya pala ito ka. Pero, ito pa ang isang thing, Ngayon, kapag nag-gym ka, at gabi ka nag-gym, avoid mo na lang siguro mag-gym ng 1 hour before you sleep. Kasi yung endorphins mo naman, babanat yun. Baka hindi ka makatulog. So, si serotonin naman, gets mo. So, gym ka at least 2 hours before you sleep para makatulog ka later on. Kasi si endorphins nga, marili sa katawan mo. Baka hindi ka makatulog maayos. Ganun. Salamat Matulog sa agad. tips, Arnold. Pwede yung tip. So,
So, Anong... tanong kita. So, Mm. yun na nga, di ba? Kanina pag-usapan natin yung mga reasoning kung bakit tayo pumupunta sa gym. Mm. Bakit ba ang mga tao pumupunta sa gym? Isa-isayin natin ang mga iba't ibang angle. Ba't yung mga tao pumupunta sa gym? Sige, balata mo. Gusto mong unahan? Sa akin kasi sa akin nga, gusto kong, kasi dati, parang wala nga akong self-confidence. Tapos gusto kong lumaki yung katawan ko para magkaroon ako ng girls, ganun, di ba? Kasi nasa utak ko, Mm. parang sobra akong skinny or fat. Mm. Skinny fat ako Mm. di ba? So, Mm. yun, gusto kong magkaroon ng confidence at babae. Ayun yung reasoning ko. So, pag pumupunta talaga ako dati, ayun yung iniisip kong motivation. Tama. Pero ano pa ba ang mga pwedeng sa ibang tao? Di ba iba naman yung motivation nila? Ito medyo medyo nakakatawa kasi sobrang common na nowadays na nakuha ko, nabasa ko, ginawa kong part of me. Pero napaka-common na nowadays yung sinasabi nilang, sayang yung full potential mo, hindi mo ma-reach, di ba? Yung full potential mo, mamatay ka nang hindi mo nakikita kung anong pwedeng abot ng katawan mo. Which is ako, nung narinig ko yun, napaisip ako, oo nga no, parang meron akong one chance sa buhay na to. Tapos, in a way, yung curious part of me, gusto ko makita yung, ano kaya itsura ko pag ganito, no? Ano kayang dating pag ganito? Parang sobrang curious ko, gusto ko siyang, kahit hindi ko ma-achieve yung full potential ko, pero the closest I can. Alam mo yun? Sobrang corny. Pagpapakinggan mo na, corny siya in a way, pero totoo siya eh. Parang, sayang naman, you have one chance in this lifetime, di ba? Totoo. Tsaka pag Bakit nakaka-addict, di ba? Nakaka-addict pag after mo pumunta, gusto mong ulit bumalik. Lalo na pag maganda pump mo. Pag kitang-kita mo yung pump ng... Pag maganda yung workout mo, no? Tapos ang ganda ng Oo. workout mo today, tapos lahat palong-palo. Tapos kung Oo. titigil ka sa lamin, hello, shoot, ang laki ng katawan ko. Kahit hindi, di ba? Pero, eto, napansin mo ba na na you get a certain amount of respect kapag maganda yung katawan mo or well built ka? Napapansin mo ba yan? Oo naman. Kasi alam mo ba, parang isa sa pinakamagandang habit. Siyempre kasi pagka nag-workout ka, di ba, nagbe-build ka ng habit. Mhm. So, meron ako dating nabasang Tama. libro na kung mapapansin mo, mas maraming mga sobrang successful na tao na fit or hindi mataba. Kasi naka-instill sa kanila yung habit na consistency at yung disiplina. So, ayun nga sinasabi ko, no? Going to the gym is not just about being physically fit, but it's being about mentally capable and mentally fit as well. So, minsan talaga mental game siya. Kung akalain mo na ang gym, mostly buhat ka lang ng bakal, angat mo lang. Hindi eh. Kasi meron times na pagod ka, sore yung muscle mo, umuulan, hindi ka makapunta sa gym, init, hirap mag-commute. Maraming factors yan eh. Pero pag mentally fit ka, ma-achieve mo yung gusto mo eh. So, doon na-factor in yung bakit yung mga successful people magaganda yung, kasi may disiplina sila. At meron silang, alam mo yun, Napansin mo ba yun? may goals sila. Napansin mo ba yun? Yung mga wala naman masyadong yung mga matatabang obese na mga milyonaryo, di ba? Parang bibihira ka lang makakita kasi lahat sila, yun nga, nandun yung disiplina. Magulat ka ako, sino pa yung maganda katawan, sino pa yung successful most of the time. Magulat ka, no? Hindi yung coincidence eh. Mhm. Kasi nasa state of mind yan. Nagulat Nasa- ako yung nabasa ko yung libro na blow yung mind ko. Sabi ko, ako nga, no, galing. So, kapag physically fit ka, sinasabi mo, you're closer, a step closer or maybe 5 steps closer to becoming financially successful or successful in a lot of things. Kasi nga, siguro nga. napaprove mo na, meron kang consistency tsaka na-instill sa'yo yung Yun. habit na kailangan ganito. May goal ka. Actively pursue mo yung goal mo. So yun, lumalabas talaga. consistency talaga, laking factor sa mundo na to, no? Sa buhay. Pag No? may mga gusto kang goal na achieve. So, ayun. So, nabanggit mo nga, no? It boosts the confidence of the person who goes to gym. Ano pa kaya? Para sa akin, it reduces stress. Which is, in-explain na nga natin scientifically kanina kasi nga sa serotonin, tapos So yung sinasabi endorphins. mo, may mga pumupuntang tao na pupunta sa gym para mag-release ng stress, ganun. Ako, taas ko kamay ko kasi
Ako Meron yun rin eh. naman mga tao pumupunta, yung mga heartbroken, di ba? Gusto maka-move on. Ayan, siguro, Di ano ba? no? Ay, Bakit ay, kaya? ay, yung mga, Itakil naman natin. ay, Itakil naman natin. ay, Itakil na ay, natin. yung mga pupunta sa gym, yung mga naka-hoodie, di ba? Yung mga, Oh. yung tinginan, Naka, naka-grabe. headset agad to, no? Naka-headset Tapos na ganito, naka-hoodie. naka-hoodie, di ba? Tapos, walang titignan. Grabe magbuhat. Yung, Ay, yung mga yung tipong nagmumuli, ano, di ba? kalaban nila yung mundo. Pero, maintindihan mo rin bakit eh. Kasi, siguro, outlet nila ng lungkot yun. Tapos at the same time, gusto nilang i-prove yung, siguro yung person na nang iwan o Oo. nawala sa kanila na Magiging better ka. na also, sinayang mo ko na ganito, gusto mong ipakita na, alam mo yun na, ito yung potential ko, ganito makikita mo. Parang, Grabe, pre. gusto nila lang, Yung nangyari sa akin yan, di ba, na ano, ako nagtatry ako mag-move on. 2 beses akong nag-workout. Legit. Sa bar ko to, But- mag-ano ako. Gigising ako ng maaga, di ba? Gigising ako ng maaga. Tapos, di ba, workout, 12-hour shift. 12-hour shift. Gigising ako ng maaga, mag-workout ako. Tapos, after ko mag-workout, mag-ready na ako sa work. Tapos, after ng work ko, mag-workout ulit ako. Lakas ng trip ko eh. Sobrang Yeah. palong-palo ako dati eh. kaya nga minsan sa gym ako, nagbubuhat ako. Makakita ko mga, yun nga, stereotype ng mga na-broken heart. Sa Diba? isip-isip ko, ano, nasaktan to, kaya nandito, makikita mo. Kada pumunta ka ng gym nandun, kung uwi ka ng gym, nandun pa rin. Mapapadaan ka ng gym, nandun pa rin siya. Alam mo, pinagdadaanan yung tao. So, dinadaan talaga sa gym, no? Which is a good outlet. Maganda Para sa outlet akin. talaga. Sobra. Kesa naman, di ba, you sit in a corner, tapos, hindi masama na malungkot ka about it, pag-isipan, or cry about it. Hindi na masama eh. Emotions yan eh. Pero, kapag na-cripple ka nun, mas masaklap kesa yung... So, talaga, mentally nakakatulong siya. Ako, personally, nakakapag-isip ako sa gym. Nag-iisip ako sa gym. Yung mga thoughts ko na nababalikan ko doon. Minsan tulala ako na natulala. Minsan, ang gym, ginagawa ko siyang parang thinking room. Minsan makita mo ako sa gym, nakaupo lang, nakatulala. Hindi mo nagbubuhat. Ando lang ako, nag-iisip-isip lang ako, Utak mo tapos nagbubuhat, pakikinig ng music. Ayun, may abs na nga yung utak ko eh. Pero yung point ko is, ginagawa ko siya ng escape rin sa mundo. So, nire-relax niya ako mentally. Nakakatulong siya sa akin. Hindi ako hardcore na... Nagsasayaw-sayaw ka ba sa gym? Ako nagsasayaw ka insets. Di ba? Napapako sa music eh. Kaya ako. Papasayaw, hindi masyado. Papasayaw talaga. Baka kasi yung Siguro music may mo pump ka lagi na nun. yung mga... Ay, slow pop ako eh. Slow pop mo music. kasi Wala mo parang naman yung genre ako eh. Mga Sam Whitney Smith, Houston, mga John Legend. Huwag na Whitney. Hindi ko nga alam kung ito ni Whitney Houston. Sira mo pa ako. Whitney Houston yung pinapakinggan mo nag-gym ko eh. Mga John Legend naman. Pero, ayun nga, no. Nakakaantok. Ano ba? So ayun ka, 'di ba? Napag-usapan natin may mga iba't ibang reasons yung mga tao na bakit pumupunta sila sa gym. Pag-usapan natin naman bakit yung ibang tao hindi pumupunta sa gym or gusto yung mag-start, 'di ba? Ano yung naghahadlang sa kanila para pumunta sa gym? Ano ka naghahadlang sa tao? Oh, bigyan kita. Kasi ako dati, 'di ba? Ako, pwede. Kasi go. Ang tagal ko nang gusto mag-workout dati, pero yung takot ko na hindi ako marunong mag-workout, hindi ko alam. Hindi ko alam Alam mo, ano ba advice mo? 'di ba? Hindi ko alam yung Maganda. ayun nga, 'di ba? Ito yung maganda doon. Yung dati hindi ko alam yung equipments na gagamitin ko, tapos hindi ko alam kung anong workout ba, ganyan. Google ka lang or Okay. YouTube ka lang. Ngayon, sobrang dali na lang Yan. ngayon, 'di ba? Ang daming kahit reels lang, ang daming mong matututunan eh. Yan. 'Di ba? Tapos kunwari, dati ako, isa rin sa yun, nahihiya ako. Kasi iniisip ko yung pagpunta ko sa gym, ang lalaki ng katawan. Tapos pupunta ako, ang liliit nung binubuhat ko. 'Di ba? So na-realize ko lang sa ngayon, syempre nag-workout na ako. Pag pumunta ako sa gym, yung mga tao naman walang pakialam sa'yo kasi mas sobrang focus na sila sa sarili nila. Kasi feeling ko lahat ng tao sa gym, may pagka-insecure sila eh. So sila yung hindi naman nila, siguro may ibang tao, nagja-judge pa rin sa gym. Pero feeling ko sobrang onting bilang ng tao lang yung pupunta sa gym tapos magja-judge. Kasi first of all, ginajudge nila yung sarili nila eh.
Mas focus sila sa sarili nila kung nasa gym sila. So, Right. pagka ganun, huwag mong pababayaan na ayun yung iisipin mo. Kasi lahat yun, nag-work sila para sa betterment of themselves. Also, lahat tayo nag-start at one point. Huwag natin kakalimutan yan. Kahit si Arnold, dumating yan sa point na hindi niya kaya mag-bench ng 100 kilos. Lahat tayo nag-start at a certain point na hindi tayo ganun ka physically gifted, 'di ba? Yung mga tao na yan, yung mga tao na sa gym, winwork nila yung selves nila every day, night and day, minsan, 'di ba? Nasa gym sila to improve themselves. So, may head start talaga yung mga malalaki katawan, lalo na alam nila yung nutrition. Ilang years na yung binuhos nila so huwag ka may insecure. Dadating ka rin, kung with the same dedication na bibigay mo at sipag, mararating mo rin yung point na yun. So, pag mahiya ka sa... Nakakaingit lang minsan kasi may iba tao talagang gaganda ng jeans nila. Lalo Oo naman. na dito, 'di ba, iba't iba yung tao, lalo yung mga black. Gaganda ng jeans nila, may mga kaibigan ako hindi nag-workout. Palong-palo, ito yung time na palong-palo ako mag-workout, tapos yung iba kong kaibigan hindi naman masyado nag-workout. Lalaki ng katawan. Default nila, no? Oo. Oo. Dapat pala, ginawa natin topic yung gene, no? Genetics. No? Pero kasi yung mga black, naka-default sa kanila yung magandang katawan, no? Pinapanganak pa lang sila, baby pa lang, may abs na agad, may 6 na abs. Ganda ng pecs. Di ba? Pero yun nga siguro dahil nga sa evolution, kaya ganun yung katawan nila. Nag-adapt yung katawan. Nag-adapt yung katawan nila sa kung nasan region sila. So, ayun, banatan ko sana yung bakit sinasabi mo na mga humahad lang sa pag-gym, no? Isa pang naisip ko is, bago yun, nabanggit mo nga na kung paano yung mga hindi marunong mag-gym, isa pang suggest ko na pwedeng baka makatulong is hanap kayo ng gym instructor. Medyo mapapagastos kayo ng onti kesa wala, oo. Pero bakit mo titipirin sarili mo kung ikakabuti mo to first of all? Pangalawa, hindi ka ma-injured, less chances ma-injured ka kasi meron professional na nakaantabay sa'yo. Ano lang naman yan parang sinasuggest ko lang naman yan sa mga sobrang beginners. Pwede kang mag-hire ng instructor for first month, Bagay. second month. Eventually, pag alam mo na yung ginagawa mo, alam mo yun, hindi mo kailangan fully mag-invest. So, ayun isang magandang advice sa mga magbibigin. Harap kayo ng instructor na makakatulong. Mga kaibigan nyo, sabayan nyo, yung mga marunong na. Kasi ganun yung ginawa ko dati. Alam mo dati yung unang workout ko, bes. Di ba sa kami, sa work. May mga kaibigan kasi akong Navy SEAL. Yung mga Navy SEAL sila tapos napunta lang sa work ko. Dami ko natutunan sa kanila. Navy SEAL yun Sumasabay-sabay ako sa kanila, syempre, pero iba yung weights namin. Nagbubuhat ng troso ng puno yun Navy SEAL yun. Pagka nag-body workout sila, yung push-up, pull-ups, gano'n. Dati hindi ko kaya mag-pull-ups So, calisthenics, no? Nagka-calisthenics sila, di ba? Sumasabay lang ako sa kanila, pero syempre, iba yung nila. Iba yung buhat nila. Pero yun, natuto ako. Yung natuto na ako, di na ako sumama sa kanila, na babad trip lang ako Oo. So yung sa mga listener natin dyan ng podcast na hindi alam ang calisthenics, so basically it's a workout that you only use your body weight. So mga push-up, pull-up, ano pa ba? Dips, oo. So mostly, lang siya, body weight lang ginagamit. Muscle up, so minsan mas mahirap pa siya sa actual na pagbuhat no? Kasi hindi ka pwede mag-start ng 10 kg dun Anong paborito mong calisthenic workout? Pull-ups. Pull-ups? Pull-ups. Pull-ups ka, bes? 10? 10? 12? Oo. 10. Ganun. Ikaw, maraming pull-ups ka ba? Best ko, 10. Ngayon Si siguro... David Goggins, no? Grabe. Ngayon nakakalima ng siguro ako. Kasi the thing with calisthenics, it's mostly about skill. Ang calisthenics. More on skill siya kesa ano siya. Kasi nabibuild mo siya repeat by repetition yung kahit na hindi ka sobrang lakas pero yung skill nasa iyo na yung pag-pull up. Madadami push pa mga pull up mo. Pero papapansin mo pag nag-pull up ka lagi. Dadami pull up mo. Ang tagal kong winner yun para makasampu ako. Sobra. Kasi nung una, di ko talaga kaya, di ba? Tapos hindi ko nakakwento. Hindi ko kwento pa naman ako, baka malungkot ka. Sabi mo kasi matagal. Ang tagal sa akin. Kasi
Ang tagal sa akin kasi kasi yung pull-up, di ba, mas madali. Mas madali pag nakaganto, di ba? Oo. Pero yung pull-up ko, Oo. ganito, Oo. para lang alam nila. Oo. Dati kaya ko, siguro, Yung palabas tsaka paloob na ako. gaganito pa lang ako, ang hirap. Tapos workout ako, di ba? Syempre sa simula, nag-aano lang ako, yung back workouts. Tapos yung naging nalaman ko ngayon calisthenics, maganda rin sa'yo. Sumama na ako sa kanila. Nag-calisthenics din ako. So, in-incorporate ko na siya sa workout ko. Tapos siguro mga after 6 months, buong deployment, yung best ko na nga naging 10. Kasi yung story ako sa pull-ups, bumili ako ng Olympic ring sa Shopee. Tapos, parang unang pull-ups ko, nakatatlo lang ako. After weeks, 1 week, 2 weeks, nag-pull up ako everyday kasi excited pa ako bago yung product eh. Nakakasampu na ako. So, yun yung sinasabi ko na skill siya. Simula sa tatlo, gawin mo lang gawin. Dadali sa'yo eh kasi nakuha mo na yung paano hatakin yung katawan mo, kung anong muscle ita-tighten mo, yung core mo, yung legs mo nakakatulong. So, para sa akin, more on skill siya. Ayun nga, no? Isa pa sa mga nakakapigil sa pag-gym is yung gastos. Diba? Membership, may gastos yan. Magkano ba Diba? gym membership? Normally, nagre-range siya from 500 bakal gym na tinatawag na mostly walang aircon, open. Ito yung mga hindi commercial. Yeah. Commercial siya pero hindi yung Hindi parang quality. Gold's Gym, ganun. So, ang Gold's Gym, pumapalo yan ng 1.3 to 1.5 to 2K. Tapos yung iba nga, may pamana na pamahal, syempre dumadami na yung amenities. Meron ng sauna, meron ng pool, meron ng boxing coach, meron ng... Ang dami na. Pero, isipin mo 500 a month para sa sarili mo. Kung talagang gusto mo, pwede. Pero ngayon, kung ayaw mo, wala talaga eh. Medyo hirap tayo ngayon sa buhay, mahal bilihin. Wala talaga 500 na mas spare a month. Calisthenics ka. Mag-push up ka. Diba? Buhatin mo yung sako ng bigas nyo. Buhatin mo yung lagayo ng tubig. Ganyan ako mag-workout best noon eh. Nung bata-bata pa tayo. Last ng trip ko noon. Ako dati, paborito ko, push up. Lagi ako nag-push up. Diba? Libre yun, bes. Kailangan lang doon. Bago ako matulog Sipag. dati, mag-push up ako. So, merong mga paraan na hindi kailangan gumastos. Yun. So, anong tips mo sa mga mag-uumpisa? Anong ideal na pag-gyman nila? Kasi, maraming hindi nakakaalam, bes, na... Sa akin, kung magsisimula ako at wala akong alam, hindi ako kukuha ng trainer kasi nahihiya ako pag pumunta ako sa gym tapos may trainer na nakakahiya sa akin. So, sa akin siguro, punta ka sa YouTube, ang dami. Seryoso, punta ka ng Reels. Kunwari, search mo, chest workout. Diba? Tapos yun, makikita mo. Tapos gayahin mo lang habang nasa gym ka. Pero yun nga, sa mga nakakikinig kay Poch, like I said, kung nahihiyaman kayo, ako lang, personally, pwede ko kayo advice ngayon, huwag kayo mahiya kasi lahat tayo mag-start somewhere. Totoo. Di naman tayo lilabas sa boom, tumatakbo na tayo, di ba? Tuto muna tayo gumapang. Mahihain nga yung partner ko eh. So, okay lang yan. Kuha ka ng coach sa gym kasi matuturo niya yung mga tama. Tsaka, sulit na binabayad mo kasi matuturuan ka rin sa diet. Alam mo yun, may mga hacks yan. Kasi mga gym instructor, halos dyan na natutulog yan sa gym eh. Tanongin mo, alam niyo, kabisado ko saan yung screw na tatatanggal. Kabisado na yan. Kabisado na lahat ng pasikot-sikot sa gym. Minsan dyan na sila natutulog eh. So, ang point ko is, sulit naman yung bayad nyo, at least 1 month, enroll kayo, mag-invest na rin kayo. Kasi ganoon na rin, di ba? Kumbaga sa YouTube mo ng 3 buwan, kaya ibigay sa instructor mo in 2 weeks. Yun lang yung nakikita ko. So, bayad na bayad yung pagiging efficient. So, ayun. Ang tinatanong ko kanina, Bes, kung pipili sila ng gym na pag-gyman nila, ano ang ideal na gym? Ako sige, bigay kita example. Pili ka ng gym na malapit sa'yo. Huwag ka pipili ng gym na kailangan mo mag-commute ng 1 oras dahil aesthetic doon o dahil magaganda yung taong nag-gym doon. Kung focus mo talaga is to work on yourself, kahit saan gym yan, magagawa mo yung gusto mong gawin, ma-improve mo sarili mo, depende sa'yo yan. Nasa sa'yo yan. Pero kasi may mga iba naman, hindi naman masama. May iba nag-gym para makamit ng magaganda na katawan na tao, magagandang babae, magagandang lalaki. Hindi naman natin i-discriminate yan. Okay lang. Andun yung market di ba? Favorite word ko nga, market, sinabi mo. Andun yung mga taong magaganda, andun yung mga taong nag-work on themselves physically. Hindi yun di ba? Hindi yun secret. So, pag ganun yung goal mo,
Kaya, hindi kita pipigilan. Doon ka sa talagang magagandang place na pinupunta ng mga tao kung socially. Kasi ang gym pwede rin makatulong sa'yo socially. Yung iba ginagamit yan, best. Hindi lang yan, mentally at physically na minsan ginagamit nila yan for social, May kilala mo yung pinsan mo. Si Migo. Anong ginagawa niya? O, ewan ko, pwede kong i-drop yung name niya. Pero siya, sinabi niya sa akin, nakakatulong daw yung pag-gym niya to be socialized. Ayun daw yung pinapractice niya sa gym. So, makakuha ka ng ibang ideas, Ganda, no? So, sabi ganda. niya, nagulat ako kasi di ba tahimik yung tao ngayon, yung pinsan mo Oo. na yun. Pero sa gym, ang dami niyang friends kasi nagkasabay kami sa gym eh. Pero kami na pinupuntahan na gym sa Makati. So, pag nakikita ko siya doon, lahat kaibigan niya, nakipag-fist bump siya, nakipagkwentuhan siya, tapos nakwento niya sa akin. Ayos, Alam mo ba, alam mo ba, kay Sure, pag nag-gym ako, tinatry ko improve yung social skills ko kasi alam ko tahimik ako. So, kaya marami akong, tinatry ko makipag-usap, ganito, ganyan, small talk. Sabi ko, ayos yan. So, maraming pwedeng matutunan sa gym. Ikaw, anong ideal gym sa'yo? Sa akin is lapit. Sa'yo yung lapit. Siguro sa akin, kung ano yung nagagandahan ka. Kasi pagka nagagandahan ka sa isang place, babalikan mo eh. Ayaw mo naman pumunta sa gym na parang pangit para sa'yo. Kasi hindi ka pupunta. So, Tama naman. mamili ka kung gym na yun, parang, actually gusto ko to. Kasi di ba, kunwari dito, may mga gyms, kunwari, may gym na Planet Fitness. So, Planet Fitness, wala siyang free weights. Parang lahat siya nasa Smith machine, parang ganun ba? Para ko sa Kasi, chest. Tapos, yun, parang ako, ayoko pumunta dun kasi kahit na maganda, panay sila, Smith machine sila. Gusto ko free weights. so sinasabi mo is maganda yung Hindi ko sinasabi mas maganda machine. Hindi ko sinasabi mas maganda yung free weights. Sinasabi ko lang kung ano yung mag-work sa'yo, kung ano yung mas gusto mong amenities, or kung ano yung mas gusto mong gym na mas magandang equipment para sa'yo. Doon, ayun yung piliin mo. Kasi pagka may gym na mas malapit sa'yo, tapos hindi ka nagagandahan or ayaw mo yung mga equipment na nandun, hindi ka pupunta. Right. Di ba? Question, nakaka-motivate ba sa'yo yung mga tao sa gym? Oo. Yung mga tao nasa paligid mo? Oo, lalo Like yung naman pag nakikita ko ang ganda ng katawan, di ba? aesthetically pleasing? Tapos Okay. nakakita ko, kunwari, may time na nag-workout ako, di ba? Nagbubuhat siya ng, eto yung dati hindi ko kaya mag 2 plates. Oo. 2 plates yung sa chest. Kunwari, nag-chest workout ka, di ba? Nagbubuhat ka. Dati ang goal ko, 2 plates. Ilan ba 2 plates? Siguro, Depende kasi kung anong plate eh. 45 pounds ba? 45. Pag sinabi kasi plate, 45. 2022, So, 40, 40, 80, 225 pounds. Siguro, So, divide by 2.2. siguro Mga mga 80. 100 kg. Siguro mga ganun. Sabi Mga natin 100 100 kg. nga. 100 nga ata yun. Ayun yung goal ko dati. Tapos nakikita kong taong nire-rep niya lang yun. Tapos, yun, parang naging na-instill sa akin na wow, gusto ko maging ganyan. So, nakaka-motivate. Tsaka yung pagka nakikita ko mga babaeng maganda sa So, yeah, diba? So, yung mga ganun. So, yung term na repetitions, sinabi ni Poch is na bubuhat nila multiple times. So, ibig sabihin yung weight na yun, nabanggit niya kanina, nabubuhat ng ibang tao multiple times, which is personally hirap siya ibuhat kahit once. So, yun, grabe, no? Oo. Pero yan, nakakatulong yung pag aesthetic yung place, makakatulong siya to motivate ka pumunta kasi siguro calm, maganda yung music, maganda yung air condition. So medyo baka sabihin nyo, ito si Sherwin, ang tawag dito? Sinabi niya kanina, kahit anong gym pwede na, ganito ganyan. Tapos ito. Pero yun nga yun, di ba? Depende nga yun subjective nga yun sa tao. Kasi may mga tao na importante sa kanila yun. May mga tao naman na basta may bakal, bubuhatin ko yan. Kahit saan salamin, yan. di ba? Hindi Pagka importante. wala masyadong salamin, ayoko pumunta doon. Kasi gusto ko, tingnan ko sa Yun. sarili ko habang nag-workout ako eh. So, dapat kilala mo sarili mo, anong gusto mo sa gym, pili ka ng ideal na gym sa'yo. Kasi napaka-crucial niyan. Diyan ka ma-motivate eh. Diba? Diyan ka pupunta araw-araw. Kung gusto mo maging consistent, kailangan yung place consistent rin para sa'yo. Para motivate ka. Pumunta ka ng pumunta. Ayos yun. Sino? Ayos yun. Ano bang mga pros of going to the gym? Ang dami, bish. Nabanggitan natin yung marami kanina. Pero meron pa tayong medyo hindi nabanggit na health aspect nito. So, nakakatulong yan to reduce your
reduce your mga diseases such as heart failure or mga diabetic dyan, makakatulong sa iyo Ay, yan. Bes, alam mo pag pupunta ka sa gym, i-improve yung immune system mo. Mhm. Di ba? Kwento mo yun. So, Kwento mo yun. nakita ko to, pagka nag-workout ka, yung body mo, Oo. nagre-release siya ng mas maraming immunoglobulin ba yun? Basta parang Grabe ka. parang ganun, immunoglobulin. Tayo tawag sa kanya. Grabe. So, pagka naggaganon ka, hindi pala. Sinasabi ko pala, Sige. yun pag nagsisex ka, di ba? Kasi parang workout na rin, di ba? Sex yun. Isa pwede ka pala Hindi ko alam yun. pwede ka Ganun mag-workout pala. through sex. Pero, pagka nag-ano ka pala, bes, pagka nag-sex ka, nagre-release yung body mo ng immunoglobulin. So, pagka nagre-release yung body mo ng ganun, tapos nakikipag-sex ka, nag-i-increase yung ganun mo. So, nag-i-increase yung, yung immune system mo. Actually, maganda yun Tingnan mo, ikaw, Maganda yung lagi sinabi. ka may sakit. Ako, lagi akong Yun na nga. healthy ako, dude. Napansin mo. Sakitin nga ako, napansin ko. Yung Ayun, pala yun, pwede kulang pala ako sa... mag-workout din ng sex. Workout ka sex. Pero before yun, di ba, kailangan mo gumanda katawan mo para makakuha mo yun. Actually, tama ka naman. Baby Pero steps. yun nga, no? Baby steps. Bago nakatakbo yung baby, gumapang muna yan, no? Gapang muna ako. Gapa ka muna. So, diba? Alam na natin na na-improve yung mood natin. Ayan yung pros. Alam natin na nakaka-lower siya ng disease. Tapos yung density ng muscle mo, mag-i-increase rin. Kung nag-go ka ng gym. Kasi nakakabuhat ka ng mga gantong bagay or nagagamit yung muscle mo. Density ng muscle mo to, 2. Meron akong isang pwedeng ikwento. Alam nyo ba yung mga astronauts kapag pupunta sila sa space? Alam ko aware ka dito eh. Workout pa rin. Nag-workout pa rin. Kasi yung gravity na nag-act sa katawan nila is minimal to 0. Which is yung mga muscle nila nawawala na yung nawawala yung coordination nila, nawawala yung muscle density nila kasi hindi nila nagagamit yung muscles nila. Kasi nga hindi nila kailangan maglakad. Lumulutang-lutang na sila, paikot-ikot eh. So, kaya sila constantly nag-workout. So, isipin mo na lang, kapag nasa Earth ka, may gravity, nakakatulong ganito, ganyan. Pero, kung gusto mo improve yung density ng muscle mo and bones mo, workout ka. Parang yung mga astronauts, constant sila nag-workout kasi nga, walang gravity nag-act sa katawan nila. So, kapag di sila nag-workout, para silang dantang gulay pagbalik nila. Wheelchair sila kasi hindi nila kaya yung mga normal na gravity na mga forces nag-act sa katawan nila. Hindi ganun compared sa Earth. So, point dito is makakatulong siya sa muscle density mo, bone density mo, confidence, di ba? Boost best. Dami Gym. pros, no? Dami pros, ha? Pag-usapan natin yung cons. Yan. Cons to eh. Bigyan kita ng isa. Ikaw ba mauna? Ako, madami ako sasabihin. Oh. Sige, ikaw, mauna ka. Una sa lahat, ang gastos, bes. Gastos. Ang gastos naman. Bakit? Gastos. Kasi kung mag-gym ka, gusto mo improve yung well-being mo. Fact yan, di ba? Tama ba, bes? Tama ba? Ngayon, pag gusto mo improve yung sarili mo, gusto mo maging efficient. Di ba? Oo. Supplement ka bigla. Supplement. Kasi may improve dun eh. Mas exponentially, mas mag-i-improve ka. So, bili ka ng itong supplement, mag-chup-chup ka ng supplement. Ano ba Tapos, mga supplement mo, bes? Tips lang. wala masyado. Nag-ano lang ako eh. Protein, alam mo na, hilig mo yan. Ano lang ako eh. Whey. Tsaka, pag may pera pa, creatine. Yun lang. Pero ngayon, hindi na ako nag-creatine. Whey lang talaga ako. Kasi, hindi naman ako ngayon, hindi na ako na-addict sa gym. Ano na lang ako. Para sa akin, mental Tama. health ko na lang Tama inaalaga lang. ako sa gym. Pero yun nga, kasi kailangan ko i-hit yung certain amount of protein, pero tatakil natin mamaya yung diet. Huwag natin dive deep into it. Sa akin naman, mawawalan ka ng pera kasi pupunta ka sa mga date. Ayun lang. Ang dami Hindi ko naisip yun. Ang dami mong date na pupuntahan. Di ba? Kabagay. Mawawalan ka ng pera. Oo, Isa sa gym ka ng gym. Ang ganda lang katawan mo. Isa sa mga con yan eh. Mawawalan ka ng date. Ay, mawawalan ka ng pera kaka-date. Ako dati nawalan ako ng pera eh. May tinatawag nilang Nagsimula ako mag-workout, di ba?
Mamaya Oo. pera ko nawawala. Kasi date ako na date. Pupunta ako Cheesecake Ayun. Factory, pupunta ako sa kung ano, restaurant. Mawawala ka ng pera Kala ko. date. So yung mga date mo, nag-supplements. Di Hindi ba? ikaw. Sila pinapa-supplements mo. Ayos So ah. sa akin yun, Ayos yung mindset na yun. supplement, di ba? Oh. Isa pang con, Mm. masistress ka. Oh, bakit? Hahabulin ka na hahabulin, di ba? Nakaka-stress. Sabi yung mga binabanggit mo, no? Hahabulin Parang ka. ano, sa Mga con talaga. suffering, Ano? may term sila dyan eh. Suffering from success. Yung term nila ngayon eh. Sa mga binabanggit mo. Diba, grabe. Suffer ka ngayon sa success mo. Masa-stress ka kasi daming nakahabol sa'yo, di ba? Nakaka-stress talaga. Minsan ayoko na mag-gym eh. Nasa-stress ako, hinahabol ako eh, di ba? Low-key parang cons pa rin sinasabi. Ay, mga pros Diba? pa rin sinasabi mo. Hindi, con to. Pero- Isa pang con, mapapagod ka. Pagod ka na naman saan? Mapapagod ka, kakalangoy. Kakalangoy. Dami mong bat cave na pinupuntahan, di ba? Dami mong, Grabe ka talaga. ang dami mong dagat na sinisisid. Nakakapagod siya. May gym ka ba? Baka may gym ka, baka bigay mo yung link ng gym mo. baka low-key, nag-advertise ka ng gym mo. Yung mga cons, Pero yun nga. tatlong cons ba na ganyan. Nakakapagod siya. Kasi text ka ng text, di ba? Text ka ng text. Kailangan mo mag-reply. Mga ganyan. Nakakapagod siya. So, Nakaka-motivate yung ganyang con ah. Di ba? Motivate. Nakaka-motivate. Napansin parang ko lang, nagsi- Kung ganyan ba naman yung mga cons mo, motivate talaga mga viewers natin. Di ba ganyan yung Sige, di ba ganyan yung mga conceit? Napagod ako kaka-text. Pagod na ako kaka-reply. Kakapagod ako kaka-date, di ba? Nawawalan na ako ng pera. Na-stress Diba ako. best di na, Na-stress ako kasi di ko na alam kung sino yung kausap ko. Ayun yung mga si best di na nakikinig yan eh. Si Bay? Di na nakikinig yan eh. Nag-bicep curl lang yan sa gilid kayo na naman nakikinig sa podcast. Nag-bicep, Loki, nag-bicep curl na yan eh. Si Sarah na, nag-push up na. Nag-chat sa si Bay, nag-sit-ups na nga siya habang nakikinig. Yung mga Kaya- listener natin, kung ano na ginagawa sa Yung mga gilid. viewer natin nag-pull-ups na yan ngayon. Tingnan mo. Kung ganyan ba naman mga cons natin, talagang papaano tayo dyan Ganyan eh. talaga ang mga con. Papa-enroll tayo dyan eh. Mawawalan ka ng pera. Mas stress ka. Mapapagod ka. Kasi nga, ang dami mong ganap. Suffering from success. Diba? May mga cons ka ba? May mga cons ka ba na ganyan? Wala na, nakakaya sabihin eh. Wala na, hiya na ako eh. Ang gaganda ng cons mo eh. Baka Hindi. magmukha akong ano eh. Kasi Mukha ng antagonist bigla. dapat malaman nila yung mga cons sa mga ganyan. Siyempre, gaganda katawan mo, magiging confident ka. Sige, on a more serious note, siguro ano, pag gumanda na yung katawan mo, mas hanga hindi mo pang gumanda katawan mo. Ayun no, parang Or i-maintain mo. parang hindi ka never kang Contented. satisfy. So, na-reach mo na yung certain goal mo, na-reach mo na yung ganito. Gusto mo yung pang ma-reach to, gusto mo pang, ano na ako, 10% body fat na lang yung katawan. Gusto ko 7%. Proof ko diet ko, ganito, ganyan. 80 kilos na ako, gusto ko mag 85 kilos. Pero, this time, mas lean. Mga ganung bagay ba? May- So, May mga kwento ka ba mga gym fails? ay, madami, bes. Madami-dami rin. Kasi, hindi mawawala yan eh. Hindi mawawala. Ikaw ba? Meron ka bang, mukhang meron ka rin, ano eh. Marami ka rin meron gym ako eh. skills. So, yung gym namin sa barko, ito sa barko kong gym, masikip siya kasi kasi hindi naman siya masyadong malaki. Hindi siya malaki, masikip yung isipin mo yung room masikip. Tapos yung machine tabi-tabi. So pag nag-workout ka, para kayong tuna. Magkakasama lang kayo, 'di ba? So merong workout doon. Alam mo yung nakasabit ka. Pag sa abs mo. Pero parang nakabaliktad ka. Parang nakaganito ka. Tapos paano? Parang unggoy. So ganito ka, 'di ba? Tapos gumaganto ka. So ito yung Basta legs sa mo. mga, Ito yung leg mo, tapos ito yung upper body mo. Tapos yung so sa mga hindi nakakanood, para kang nakahang. Nakahang yung legs mo, para kang bat. Naka-upside down ka, nakatiwarik ka. Tapos, ganun. Para kang bat, tapos so nagsi-sit-ups. ka, di ba? Mm. Tapos sa harap ng machine ko, may mga cables. Mm.
sa harap ko may cable. Tapos may babaeng nasa Oo. harapan ko, nagki-cable siya. So, Oo. nagtatricep yata siya, yung workout niya, nakatayo. Oo. Nakatayo siya. Oo. So, nasa harapan ko siya, nandito ako, tapos ginagawa ko yung workout, ganyan ako. Oo. Pag ganun ko, nautot ako, bes. Tapos, ang lakas nun, kasi naka-earphones ako todo. Tapos narinig ko, Oo. 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 so, naisip ko, fuck, parang ang lakas nun, di ba? So, nakaganit, di ba? Nakaganyan ako. Tapos gumanon ako, tapos, nautot ako, sabi ko. Tapos, nasa taas pa rin ako, kinakapa ako kung narinig nila, di ba? Tapos yung babae sa harapan ko, naramdaman ko, parang tumalikod siya, tumingin siya sa akin. Tapos, hindi ko na lang siya tinignan kasi nahiya ako. Nahiya ako. Tapos mamaya, kunwari finish ko yung set ko, di ba? Mamaya finish ko yung set ko. Tapos umalis na ako. Nahihiyang-hiya ako. May ganyan rin ako kwento eh. Actually, parehas. No? Hindi ko na na-auto-train ako. Ang kwento naman dito sa akin, mahilig ako sa ito, disclaimer, favorite workout ko is deadlift. Kapag wala akong oras sa gym, pag kailangan ko nagmamadali ako, gusto ko lang pumunta sa gym kasi nga gusto ko maging consistent. Mag-workout ako ng deadlift, tapos pagkatapos ng 3 sets na uwi na rin ako. Basta nakapunta ako ng gym. Tapos, para sa akin kasi maraming inactivate yun eh. Kaya pala yung bes, yung stature mo sobrang ganito ka. Tsaka yung lawak ng back mo. Kala ko, sabi mo, kaya pala lus-lus ka, deadlift ka ng deadlift. Ay, hindi. Okay. Pwede rin. Hindi ko naman malalaman yun eh. Sinabi ko, Kala ko lalaglag mo ako eh. lus-lus ka Kala ko lalaglag mo ako eh. Lus-lus ka. Kinabahan deadlift ka, ka ng no? deadlift. Kinabahan ako eh. Pero nasabi ko rin. Anyway. Lus-lus So, ba? yung favorite mo. Lus-lus ba kayo? Sarah, bye. Hindi ako nag-game eh. Joke. Ayun lang, Totoo bros. ba yan? Totoo ba yan? Ayun lang, bros. Takil ba natin yan? Pero meron akong kukwento mamaya. Meron akong kukwento mamaya about dun sa lus-lus. Pero, Gusto ko yan. yung favorite workout ko nga is deadlift. So, yung deadlift ako. Ang ginagawa ko, pag nagmamadali ako, bes, wala akong oras eh. Gagawin ko una, warm up agad. Warm up lang ako. Medyo magaang pero mabigat pa rin. Uy. Para mainit-init na yung likod ko. Warm up ako. Pak! Okay, salpak lang Pagkatapos, second set, ito, medyo mabigat na to. Punta ako dun sa gilid. Ayos ako ng balikat ko. Hampas-hampas ng hita. Lagay ko 2 plate. Pak! Grabe. Pak! Tapos, Uy. Atakan na, baby! Sana ka! Tapos, pagsak ng weight. Sabi ko, 2 set. Last set. Ngayon, syempre, bigat na to. Ilang plates na to. Binapasok ko. Pak! Pasok ko weights. Bigat na to, sabi ko. Ngayon, hinga ako malalim, syempre, lagi. Tapos, pag nag-deadlift ka kasi, medyo parang pa-squat yung upo mo dun eh. Uupo ka medyo eh. Tapos, aangat ka. So, ginagamit mo yung legs mo. Tapos, yung core mo. Tapos, medyo back mo. Ayun, ginagamit mo sa Lower workout back, na yun. no? Sorry. Lower back. Merong 3 tao sa likod ko. Naalala ko, merong nakaupo sa kanan ko, merong directly sa likod ko, merong babae sa kaliwa ko. Kasi nakikita ko yung mga tao sa likod ko kasi may salamin. Laki na salamin sa gym eh. Ngayon, hinipe ko sarili ko kasi mabigat na to. Last set ko na to eh. Last set ko na kasi uuwi na ako. Di ba sabi ko, mamadali ako. Last set ko na. Hampas-hampas ako ng legs ko. Hampas-hampas ako ng likod ko. Uy, grabe. Pagka-grip ko. Yung grip ko, hinawa ko na maayos. Siyempre, hawak ko na maayos. Tingin ako sa salamin. Sa isip ko, lakit wait baby. Gawa ganun pa ako. Paghata ko. Hinawa ko yung barbell na papatingin ako, sabi ko, asto na. Parehas tayo, naka-earphones rin ako, narinig ko yung utot ko. Ngayon, ang ginawa ko, binaba ko ngayon yung barbell, baba ko. Dahan-dahan. Tapos natatawa ako, pinipigilan ko, natatawa ako. Hindi mo na ako tumitingin sa likod. Ang ginawa ko,
Sinik ko yung sapatos ko. Pinapatunog-tunog ko. Sapatos ko. Pinapatunog ko. Pinapatunog ko yung sapatos ko. Kunyari, inaano ko. Para kunyari yung sapatos ko nag-squeak. Pero, yung sapatos ko po siya, butas-butas na 10 years old na. Walang kapit yun eh. So medyo halata eh. Lumang-luma na sapatos ko. Wala nang kapit yun, di na bago yun. Tapos pagkasilip ko sa likod, nakita ko yung lalaki tumatawa. Sabi ko, wala to. Wala to. Alam niya nga nautot ako, tumawa na lang rin ako. Tapos, continue na lang ako. Kasi, tumatawa yung lalaki nasa likod ko. Directly nasa likod ko, sumilip ako. Nagko-phone siya kunyari, pero tumatawa siya. Eh, wala naman siya kaninang phone. Tumatawa lang siya. Kinuha niya yung phone. Just kunyari, sabi ko, walang iya. Okay lang yan. Baka pinost ka na nun, pre. Ganto kasi yun. Ang maganda doon, di ba tatlo nasa likod ko? Dalawa naka-earphones eh. Siya lang wala. So sa tingin ko siya lang nakarinig. Pero kasi narinig ko, naka-earphones ako. Lakas ng utot ko eh. Gumano eh. Sa akin, ang lakas talaga. Kasi pag nag-earphones ako, todo eh. Tapos narinig ko. Ang lakas. Pero normal lang naman siguro yun. Marami. Tulad mo, may gym fail ka na utot. Pag nautot ka sa gym, blame mo na lang sapatos mo. Ganun pala yung technique doon. Pukong. Ayun, ginawa ko. Ebes sa, kunwari, mag-gym ka, di ba? Hmm. Sino ang mga fictional character o mga real life na tao na gusto mong maging gym partner? Tiga ano? Tiga... Mga Kunwari- spot mo? Tiga spot? Ganun. Hindi, kasi gym partner mo, syempre. Kunwari, mga cartoon character or mga fictional character or real life na tao. Sino ang mga gusto mong kasama? Tulong sa'yo. Ikaw, personally, sino gusto mong mag-spot sa'yo? Tulong. Si Gru. Siguro magandang partner si Gru. Sino si Gru? Isa The Minions. Indispicable? Oo. Bakit? Kasi, Parang mahina yung katawan niya. kasi lagi yung may mga minion, di ba? Lagi ka may spotter pag ganun. Yung mga maliliit na yellow, bubuhatin yung mga ano. Di ba? Actually. Marami yung ganun. Maganda Tatakbo-takbo. siguro. Kumakanta yun, di ba? Gumagano di ba? Maganda Yung mga yun. yellow. Mapapump ka talaga. Diba? Sa dami So, kunyari ako minion. Paabot mo sa akin yung barbell. Sabihin mo. Paabot mo sa akin. Utusan mo ako. Minion, paabot nga ako ng Paano ba yun? Paano ba sila nagsasalita? Ganun ba? Hindi ko pa napapanood yun eh. Ganun. No? Di ba nakakaya-stress yun? Ang ingay nila sa gilid. Hindi, Ganun na sila nagagano. magandang hype ba yung mga minion? Ayun siguro. Ay, oo nga, no. Diba? Banana. Diba? Magbubuhat ka na. Tanga. Ako Oo, rin, actually. Yung gano'n. Kailangan may na-hype mo sarili mo pag nag-workout. So maganda siguro yung mag-workout part. Actually. Sa'yo ba? Actually. Sa akin, siguro si Professor X. Professor X. Spotter ko. Tanong mo bakit? Bakit si Professor X? Actually, bakit ba? Di ba nasa wheelchair na si Professor X? Oo. Alam niya na kung paano avoid injury. Kasi na-injured na yun eh. Alam niya may experience na yun. Spinal mo, ingatan mo. Yung form mo, ayusin mo. Pag deadlift ka, likod mo straight. Alam niya na yun. Oo nga, no? Pasambihan ako na naka-wheelchair na yun eh. Alam niya nang mali yung form, baka ma-injury ka. Diba? Si Stephen Hawking siguro, masarap rin ano yun. Kaya sabi mo na wheelchair. Siguro si Stephen Hawking, maganda rin. Hindi. Theory-wise, panalo yun, tingin Diba? ko. Ito Kasi pinaka-optimal na ano. Maraming alam sa physics yun eh, di ba? Actually, physician yun. Di ba? So, Reason yun. maganda siguro kung ka-workout partner, Stephen Hawking. Ugulit ka, nagko-compute sa gilid, no? Sinasabi sa'yo, ganito, momentum mo. Wag lang Velocity ng barbell, angat mo. Wag lang tamaan yung computer niya kasi mamamatay siya. Rest in peace. Pag tinamaan mo yung computer niya, mag-shutdown siya. Tumal. Kitang-kita na sa langit. Tunay. Plus points ka yan, kapatid. Pag narinig mo yung gym partner mo, yun, namatay na yung gym partner. Computer shutting off.
Pero marami siyang Wait, baby. Wait, baby. Ala ka ng ispatter. Wala, pre. Maganda kakatawan mo, waso nasa impyerno ka. O pinagsasabi mo. Ginawa mo father ni Stephen Hawking. Akin, Professor X lang eh. Hindi ako madadali dyan, Professor X. Si Stephen Hawking, actual na tao yun. Ginanon mo. Tapos si shutdown mo pa yung computer niya. Nagbubuhay sa kanya. Tamaan pa ng dumbbell. Walang iya ka, partner. Mali yun, mali. Hindi, Pero yung sa part na theory-wise, ideal. hindi, Kasi sabi ko, di ba, marami siyang alam sa basics, di ba? Huwag mo lang tamaan yung computer. basta lang, hindi. Siguro maganda. Wait, Pinag-compute pa, putik. 6 feet away lang siya lagi. Pag-gubuhat. No? Ganun. Stephen, layo ka muna. Mag-squat ako. Baka mahugot kayo court. Pero, yung grabe. Sinama pa ako sa impyerno. Steven. Legend yun eh. Chess tayo ngayon, Chess Steven. Siguro mas ideal si Stephen Curry, no? Na partner. Hindi. Stephen Curry? Bakit mo nasabi? Pag may papasa ka dun, kakakis lang nun. I-flick lang niya yung wrist niya. Pre, dumbbell. Saluhin mo lang. Actually, On point yun. hindi ko magiging hater ako niyan eh. Hindi ko gagawin workout. Stephen Hawking na lang. Stephen Hawking na lang. Actually. Okay. Okay naman, no? Pero yun na nga. Sa Pero- Bes? Anong take mo sa mga gym selfies? Nagaganyan. Personally, ako hindi ako ma-selfie personally. Hindi ako ma-selfie personally. Pero Or marami yung ako lang, nakikita. Yung mga nakikita mo. Yung ano bang Take ko dyan, anong take mo dyan? maganda yan kasi mare-record mo yung progress mo. Makita mo yung progress mo. Ako nagpipicture ako pero hindi madalas. Kasi para for tracking purposes ng progress ko. Ganito ako kapayat noon. Ito na, may nagbabago na. So namomotivate ako in a way. Pero yung mayat maya nagpipicture, hindi. Kasi hindi ako nagpo-post eh. Yung mga ganun kasi madalas nag-story sila, pinapost nila sa IG nila. Siguro for personal reasons, maybe to motivate others, di ba? Pero kasi ako, hindi ako masyado ma-post, kaya hindi na ako masyado nagtitake ng pic. So, nagtitake ako once in a while to track progress. Ikaw, alam ko madalas ka nagpipic eh, sa gym. Anong Pwede ko reason mo behind it? Hindi ko naman siya pinapost. Gusto ko, para lang matrack yung, yung progress ko. Kasi di ba napag-usapan natin sa mga last episode, di ba sinabi ko lagi ako naglilista ng mga bagay. So ito rin nililista ko, pero through picture. Nag-monthly picture ako. Tsaka, syempre pag pump ka, di ba, sarap tignan ng katawan mo. Gusto mo yung ganito yung ideal yung katawan mo. Pinipicturean mo. Sarap sana kung yung pump di nawawala, no? Ayun talaga. Constantly ganun na yung Diba? Sarap, no? Parang. Meron ka na ba na-experience na may nangharas sa'yo sexually sa gym? Alam ko lalaki tayo, pero Wala pa meron naman, pa rin wala times pa naman, wala. Bakit? Meron Wala ka pa ba? naman. Meron ka ba? personally, meron ako eh. Parang na feeling ko na ako, na abuse ako sexually. Bakit? Ha? Kasi merong one time, nagja-gym ako. Nakaupo ako sa upuan na pang chest. Nagka-curls ako doon. Nagka-bicep curls ako. Basta may ginagawa ako doon. Nakaupo ako eh. Sa bench yun. Nasa bench ako, nakaupo, nagka-curls ako doon, ganyan. So may dumbbell sa baba ako. Which is ginamit ko ata last set, mas magang. Gumagamit na ako ng mabigat. Hindi ko pa nababalik. Curls ako. Merong lalaki. Laki ko siya nakakasabay. Ang laki ng katawan niya, kapatid. Bato-bato. May abs siya. As in bato-bato pang compete yung katawan niya. Like, pero maliit lang siya. Mga ano siya eh. Mga 5'6", 7, 5'6", 5'7" lang yung. Grabe Maliit naman siya, pero- maliit. Oh, sige, matangkad siya. Na 5'6", 5'7". Yun. Oh. So, ayun no. Nagbubuhat siya. Maya-maya,
tinanong niya kung pwede niyang gamitin yung dumbbell na nasa pa ako. Itong lalaki na to. So, habang nag-curls ako, sabi ko, sige, sige. Ang idea ko, pagkatas ko ng idea ko, ipapasa ko sa kanya. Pero, lumuhod na siya. Lumuhod na siya palapit sa akin. Tapos, syempre, pag nag-curls ka, yung kamay mo nandun sa isang hita mo, di ba? Alam mo yung concentration curls? Curls ka. Mhm. Isang kamay mo nasa hita mo habang binubuhat mo yung dumbbell. Nakasuspend yung ano. Ngayon, yung kamay niya, nilagay niya sa hita ko. Malapit sa singit ko. Hinawakan niya yung legs ko doon. Tapos, yumuko siya malapit in between my legs. Inabot niya yung dumbbell. Tapos, pagkatingin niya sa akin, ngumiti. Ano ba kami nun? Hindi lang kami dalawa doon sa gym eh. Pagkatapos nun, nag-isip ako, sabi ko, ano nangyari? Hindi ako makapaniwala. Nagtataka ako, sabi ko, totoo ba yung nangyari? Parang, nagtataka ako, medyo na-stun ako. Tapos, So, continue ko yung buhat. So, Becky siya. Ikaw ba? Gagawin mo ba yun? Kung straight ka? Hahawa ka sa loob ng hita ng lalaki na iba na hindi mo kilala. Tapos, papasok ka in between his legs. Tapos, pagkaangat mo, titingin ka, ngingiti ka pa. Magtataka ka. Unang-una sa lahat, hindi ka hawak. Mahirap mag-assume. Pangalawa sa lahat, hindi ka papasok sa between the legs. Pangalawa na yun. Pangatlo, hindi ka nakingiti. Bandang itlog kang nakangiti ka. Tama ba yun? Pero, ayun nga no, hindi walang mali sa pagiging Becky. Medyo na ano lang ako. Medyo na napaisip lang ako. Uy, parang naano ako dun ah. Nadali ako. So, yun yung isang experience. Lagi No? ka nadali sa mga ganyan eh, no? Madalas nga. Di ba Madalas nga ako madali sa ganyan. Nagpas pa tayo, nadali ka rin. Nagpas pa tayo, Di ba yung nadali nakaraan, ako. nagpas Ano pa na? tayo? Sinabi mo hinipuan ka ng lalaki. Ay, oo! Ay, oo. Ay, oo, naalala ko. Nagpahilot tayo. O, kwento ko ba yun? Kwento Hindi mo. naman part ng gym yun. Pero yun nga, nagpahilot kami nila Posh kasama yung tatlo kami. Nagpahilot kami. Ang nangyayari, lalaki yung nakuha ko. Which is sa akin, panalo yan. Kasi madalas ako nagpapahilot eh. Madalas ako nagpapahilot. Talaga gusto ko lalaki. Kasi mas malakas. Kumbaga, mas sulit yung bayad. Mas mararamdaman ko. So wala problema sa akin lalaki. Papahawa ko sa lalaki. Okay lang. Kasi yung iba ayaw eh. Meron akong kilalang mga ayaw magpahilot sa lalaki kasi medyo ano nga eh. Medyo nakakaano ng masculinity nila. Hilot ako. Okay siya. Goods. Sarap maghilot ni Kuya. Tapos na, di ba? Pinaharap na ako. Okay, patapos na to. Pinaharap na ako. Ganto ganyan. Sir, ano po? Harap po kayo. Ilagay yung kumot sa ano ko. Nakabrief lang ako nun. Malamang. Nakabrief lang ako nun. Isang ano pala, context, ipapasok ko. Pumunta ako doon, napahilot ako. Suot ko pink. Naka-pink na t-shirt ako noon, naalala ko eh. Nakaping ka. Hindi ko alam kung yung nag-give off na gusto ko nang may mangyari. Pero, pagkaharap, binanggit ko na, ano bang binanggit ko? May sinabi ako na na parang, tumuro ako na parang, dito, parang sinabi ako na na parang nag-gesture ako na ganun. Parang sa katawan ko, parang sinabi ko wag na. Sabi ko parang wag na, ganito ganyan, dito sa katawan. Sa baba na lang. Tapos ganun. ang ginawa niya ngayon, ay nang siguro naisip niya. Parang gusto nang nito sa baba. Kasi sabi ko ayoko na sa katawan, parang wala naman mahihilot sa katawan eh, sa harap. So sabi ko, ang ginawa niya, tumayo siya, sinara niya yung kurtina. Tapos, binaba niya yung shirt ko dahan-dahan. Sabi ko, kuya, tumayo na ako nun. Sabi ko, ano nangyayari? Bakit niya sinara? Bakit buong oras may siwang doon, di niya sinara? Tapos, tumayo siya, sinara niya, binaba niya yung shorts ko. Natakot ako. Napatayo ako bigla. Tapos, pagkatapos nun, parang nagkatinginan kami, hindi na kami nag-usap. Tumigil rin siya. Inakat niya yung short ko, nag-continue na siya maghilot. Pagkatapos nun, lumabas ako, hindi ako tinitignan sa mata. So, parang nagkaanuhan ka na, nagkamali lang ng Kwento ko lang yung sa akin. Alam ko yung dito part, pero side quest lang. First time ko magpahilot ng legit nung magkakasama tayo. So, di ba naka-prone ako, di ba? Naka-planking ako. Tapos yung dumating sa akin lalaki, hinilot nakahubad na ako, di ba? Hinilot yung back ko. Oo. Tapos sabi niya, Lalaki rin pala sa'yo? Oo, lalaki. Tapos sabi niya sa akin, Sir, soft ba or hard? Tapos sabi ko, tapos narinig sabi niya, soft or hard? Tapos ako, hindi ko alam, sabi ko, ha?
Natakot talaga ako. Sinabi niya soft or hard? sabi niya sa akin, sir, ano gusto mo? Soft or hard? Tapos ako, Para sa... first time ko, hindi ko alam yun, di ba? Natakot talaga ako. Well, sa bagay. sabi ko, ha? Piliin mo na lang siguro soft para safe. Sabi ko nga soft. Para kung ano man yun, hindi masakit. Kasi soft lang. So sabi ko, di ba? Para kung ano man mangyari. Sabi ko, ha? Tapos sabi niya, soft po ba, sir, or hard? Sabi ko, Soft na lang. soft. Sabi ko, soft. Para safe. Pero, Pero Ay, naku. yun. Side story. kasi ano rin pero in a way, part 3 ng massage ng recovery sa katawan pag nag-gym. Tama. Yun, tama. Pasok Mm. pa rin ba? Pasok pa rin. In a way, pasok pa rin kasi recovery minsan, kailangan rin ng massage. Nag-release rin ng massage ng endorphins, by the way. So, in a way, pasok pa rin sa topic natin. So, ngayon, bakit tingin mo kailangan give importance ng exercise? Yun nga, parang nakakapagtulong nga siya sa mental health, di ba? Tsaka Right. lalo na as a lalaki. Inisip mo syempre, pagka may kumulit sa'yo, kaya mo protektahan yung sarili mo. Tama. Diba? Lalo na kunwari, may girlfriend ka tapos, kasi di ba may mga lalaki na iniisip, yung boyfriend nito, payatot. Ibig sabihin nito, single siya. Yung mga ganun ba? Yung, kaya kong bugbugin tong lalaking to. Right. Pipikapin ko ba rin tong babaeng to? Wala akong respeto. Parang ganun. So, Oo. kasi di ba may mga lalaki talaga ganun mag-isip. So, Oo. siguro importante siya sa akin kasi pwede mo maprotektahan yung sarili mo, pati yung mga loved ones mo. Diba? In a way, para magka-authority ka. Para, in a way, yung mga sasamang tao, may term di ba? Paano ba? Intimidate? Oo, ma-intimidate rin sa'yo, in a way. Para hindi na kumulit. Tinatanong kita, ganun ba yung point mo? Oo, totoo. Para hindi na kumulit. Para may sense of authority ka. Oo, totoo. Kasi obviously, sabi mo, hindi ka magiging boxingero pag nag-workout ka. Pero, di ba, parang makikita yung sa May strength ka. sa stature mo. Tsaka makikita sa body mo na malakas ka, di ba? Or hindi ka Well, hindi ka gulay. Well, kung 80 kg ka nga, tapos pure muscle ka, di ba? Tapos siya, 60 kg, tapos papayat. Siyempre, Hindi sila in a way, kukulit lamang pag ka na. ganun, di ba? Hindi ka kaya mong i-square up agad sila. So, maganda yun. Tsaka rin, sabi ko kanina, di ba, yung sa immune system nga. Kasi exercise mo Right. sex, di ba? Kasi nag-workout ka na nga, nakinig ka na sa amin. Ang workout mo na sex. Nakakalagay ng immune system. Di ba? Pag nakikinig ka sa amin, ganyan yung matututunan. Pero yan nga, no, giving importance to exercise, sobrang importante kasi productivity mo mag-i-increase rin. Isa yun. Kapag nag-exercise ka, magiging mas more productive ka. So yung may mga goals mo sa buhay, ma-achieve mo rin in a way na, tsaka syempre, confidence. Ang laking bagay ng confidence sa buhay. Pag confident ka sa sarili mo, confident ka sa katawan mo, iba mo ipipresent sarili mo in a lot of ways. Maaring sa business, maaring with meeting new people, maaring with your relationship, di ba? Confidence is the key nga, ika nga. So, exercise, napopromote yan. Okay? Napopromote yan. So, marami talaga. So yun nga, no, napag-usapan natin yung importance ng gym, pag-workout, pag-exercise. Si Bai, personally, kilala ko siya. Hindi siya active sa mga sa mga gandong bagay. Pero after ng discussion natin ngayon, itong episode na to, baka may natutunan ka or share mo kung may natutunan ka at anong perspective na bago sa iyo tungkol sa pinag-usapan nating topic. Kasi personally, hindi ka pa nakapunta sa gym, no? Tama ba? Di talaga. As in, never ako nakapag-gym buong buhay ko. So, siguro, isa na lang siguro na hindi natakil or saglit lang siguro na emphasize. Siguro yung about katabaran ng isang tao or yung mga halos na walang time sa sarili nila. Kumbaga, parang on the whole day, hindi na naman singit yung nila. Yung paghanap ng mag-workout sila or something. Pero I know it's not naman. Hindi naman siya reason. Pero yun nga, yun yung isa sa mga dahilan nila. Right.
No, naiintindihan ko naman kasi sa takbo ng buhay ngayon sobrang busy natin lahat tayo talaga. Oo. Napaka-busy. Kasi parami na ng parami yung bagay na kumukuha ng oras natin, di ba? Pero yung tanong ko nga is, meron ka bang bagong, alam mo yun, uy, ganun pala yun. Uy, bago to ngayon ko lang to narinig. Meron bang ganun na topic or meron kaming na nabanggit na parang bago yung perspective mo sa pag-gym? Pero sa akin yung mga post na yan, madami ko yung post na binigay which is yung about sa ano din, sa social. Ma-improve yung social mo. Doon ako gulat. Kasi kala ko nung una is mental and physical lang. So nagulat din ako na sabi mo yung Sherwin na may tropa ka na social, pati social niya is na-improve din niya. Which is sabi ko, nga no. Halos lahat ng mga gym buddies doon is talaga nag-uusap sila. Uy, ito yung magandang gamitin mo to. Tapos pag yung reps mo ganito lang kasi parang natuturuan ka na, parang may personal trainer ka na, hindi mo na kailangan mag-hire ng personal trainer. Tapos sila na yung mga tao doon yung mag-train sa'yo kung ano yung maganda. So yun. Oh. Di ba? Maganda So, yun. sinabi niya. Maganda yung perspective na yun na galing sa hindi nag-workout, no? Like, Siguro wrap na lang natin. Wrap Napag-usapan na. natin yung pros tsaka yung cons. Minsan nga nagiging cons, nagiging pros pa rin. Ang pag-gym at pag-workout at pag-exercise, sobrang important yan. So, bigyan natin ng time if possible. Kasi, yun nga, tinakil natin yung mga benefits. So, physically, pasok. Mentally, napakapasok. Tsaka socially, minsan, acceptable pa nga, pasok pa rin. So, ang laking factor na bibigyan yan sa buhay natin. In a way. So, Totoo. ayun. So, next episode siguro, mag-comment na lang kayo sa video namin. Tapos, check nyo kung anong pwede namin pag-usapan. Tapos, kung may mga suggestions kayo na pwede namin gawin, drop nyo na lang sa comment. So, syempre, like nyo na lang at subscribe kayo. Kakaya. So, okay. Kakaya yan. Wait. Doon naman kayo, nagiging close na tayo. Lagi sila nanonood sa atin. Okay, Medyo, so, next time, abangan nyo na lang yung next Kakaya. episode. Saka, thanks for watching. Good night. thank you. Good nights. Good nights, guys. Good nights na lang, ha?